Santísima Trinidad, Sakramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga at muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon. Isang bisig, isang litis sa harang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y nauuga. Kahit saan pamagsama, kahit saan mang lupa. Kay Jesus mapag-iisa tayo lahat. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkiling ng ating himpilan ng Radio Maria, bringing Christ into your home. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 11.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela at 95.9 FM sa Zambales. Din po naman sa buong mundo sa pamagitan ng ating audio streaming sa ating website sa www.radiomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radiomaria.org. Sa atin naman pong pakikipagkaisa sa Bitstop Network, napapakinggan din po tayo sa www.eradioportal.com. Maaari na rin po tayong mapanood at mapakinggan sa pamagitan ng Facebook Live. Puntahan lamang po ang atin pong Facebook page, ang Radio Maria Philippines. Click and also follow us on Twitter sa at Radio Maria PH at sa Instagram, Radio Maria Philippines. At syempre, ay maaari na rin po tayo mapakinggan sa Cable TV Channel 99 ng Comcolor Technology and Affiliate Cable TV Networks sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac. Sa Cable TV Channel 81 naman ng Concepcion Pay TV Network sa Bayan ng Concepcion at Capas sa lalawigan ng Tarlac. At sa atin pong mga mobile units, maaari na po nating i-download ang atin pong mobile app. Hanapin lamang po ang Radio Maria World Family sa App Store, Google Play Store o Windows Store. Ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay isang pagpapatuloy sa pagkilala sa atin pong buhay pagdarasal. At tayo po ay tutungo sa topic na Persevering in Love. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Isang Diyos natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpupugay at nagpapasalamat sapagkat patuloy po ang inyong pagbubuhos ng napakaraming mga biyaya na amin pong kinakailangan bawat araw. Hinihiling po namin, Panginoon, na sa mga pagkakataon na kami nakalilimot, magdasal at magpasalamat, magpahayag ng amin pong pagsamba sa iyo, kami po nawa ay inyong mapatawad. Nawa, Panginoon, ang aming mga puso ay makakilala sa isang pag-ibig na buo upang palaging magpursigi at magpunyagi sa aming buhay pagdarasal, sa aming buhay na naglalapit sa aming mga puso sa iyo.
Ang lahat pong ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo bilang iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, Ina ng awa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong programa ang Catechism of the Catholic Church. Ito po si Father Raymond at kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating himpilan, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang ating pong topic sa araw na ito ay persevering in love. Ito po ay isang paanyaya para sa atin na magpursigi, magpatuloy sa ating pananalangin. Sa nakaraang humiliya nga po ng ating pong Santo Papa, sa araw ng Linggo, ay kanya pong sinabi, "Praying is difficult, but pray anyway." Kanya napakaganda na atin pong pagnilayan ang mga pananalita na ito ng ating Santo Papa at ang katuruan ng ating katekismo on persevering in love. Meron po akong nabasa sa isang artikulo ni Bishop Pablo Virgilio David, Bishop Ambo David ng Men of Light, na sabi po niya doon sa kanyang homilya, meron daw pong isang seminarista na lumapit sa kanya at sinabi na, "Father, ako po ay nagdarasal lang kung ako'y may gana. Pag walang gana, di po ako nagdarasal kasi nagpapaka-totoo lamang ako." Ang sabi naman daw po ni Bishop Ambo, "Ako'y nagtataka kung yung mga magulang mo, noong pinapalaki ka, pakakainin ka at paiinumin lamang ng gatas, bibihisan o papalitan sa mga nadudumihan mong damit, o kaya'y mga lampin kung may gana lang sila. Napalaki ka kaya? Pero ang iyong mga magulang, kahit na dumarating yung mga pagkakataon na sila'y nawawalan ng gana, nakakaramdam na rin ng pagod, nangangalay na rin, ipinagpapatuloy ang pagpapakain sa iyo. Ipinagpapatuloy ang pagbibihis sa iyo. Ipinagpapatuloy ang pagpapalaki sa iyo. Kasi hindi nila yun ginagawa dahil may gana lamang sila. Ginagawa nila yon kasi mahal kanila. At ito'y pagpupursigi sa pag-ibig. Kaya ngayon, magnilay po tayo sa pagpupursigi sa pag-ibig, lalo na sa pagdarasal. Catechism of the Catholic Church 2742. Pray constantly, always, and for everything, giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. 1 Thessalonians 5 verse 17 and Ephesians 5 verse 20. St. Paul adds, "Pray at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints." From Ephesians chapter 6 verse 18. "For we have not been commanded to work, to keep watch, and to fast constantly,
but it has been laid down that we are to pray without ceasing. This tireless fervor can come only from love. Against our dullness and laziness, the battle of prayer is that of humble, trusting, and persevering love. This love opens our hearts to three enlightening and life-giving facts of faith about prayer. And these are written in the next three paragraphs of the Catechism. It is always possible to pray. Prayer is a vital necessity. Prayer and Christian life are inseparable. Sinasabi po sa atin ng mga sulat ni San Pablo Apostol. Ang kanyang unang sulat kay Timoteo at ganyan din ang kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Manalangin kayo ng walang patid. Lagi at para sa lahat ay magpasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na Ama. Manalangin kayong lagi. Pray constantly. Ito po ay isang panawagan sa atin bilang mga Kristiyano Katoliko. Manalangin ng hindi nanghihinawa, manalangin ng hindi napapatid. Patuloy at patuloy ang pagdarasal. Sinabi pa nga ni San Pablo Apostol, manalangin sa bawat sandali sa Espiritu. Manalangin sa lahat ng inyong mga naisin at mga hinihiling. Isa lang naman ang gustong puntuhin dito ni San Pablo Apostol. Huwag titigil sa pagdarasal. From the sun up to sundown, pray. From the east to the west, from the north to the south, pray. At all times, everywhere, pray. Ito po ay isang panawagan para sa atin. Kaya nga, hindi po dapat tayo nagsasalita ng mga ganitong mga pananalita kung tayo bilang mga Kristiyano Katoliko ay pinahahalagahan natin ang ating relasyon sa Diyos at pinahahalagahan natin ang atin pong buhay espiritual. Wala po akong oras magdasal. Palagi po akong busy. Masyado po akong madaming ginagawa. At ang akin pong buhay, pananalangin, dahil dito'y napababayaan ko na. Ang sinasambit sa atin ngayon ni San Pablo at patuloy na itinuturo sa atin ng ating katekismo. Walang Kristiyano na dapat tumitigil sa pagdarasal. At sa pagdarasal natin ng walang patid, ang sabi ni San Pablo Apostol, lagi kayong maging mapagmatyag upang manatili ang pagpupursige para sa lahat ng mga banal. Pagpupursige, perseverance, pagpapatuloy. Ito'y hindi pagbibigay ng pagkakataon sa kapaguran o pagkasawa sa ating mga puso. Bagkus, lagi po tayong umaabante, lagi po tayong sumusulong, kahit na mahirap, kahit na masakit, hindi tayo umaatras. Humaharap tayo
upang magpursigi sa buhay pagdarasal. Ngayon, tayo po ay inuutusan na magtrabaho. At ang trabaho na ito is for us to keep watch and to fast constantly. Ngunit, ang mas higit na gawain na dapat po nating ginagawa ay ito: magdasal ng walang patid. At ang pagdarasal ng walang patid, bunga ng ating pagmamatyag sa atin pong pagpupursigi, ay nagmumula lamang sa totoong pag-ibig. Ang sabi nga po, kung buo ang iyong pag-ibig, kaya mong suungin kahit na ano. Kaya mong tulayin kahit walang tulay ang ilang mga ilog. Kaya mong bagtasin at languyin ang ilang mga dagat. Kaya mong talunin at lagpasan ang ilang mga bundok. Basta't ikaw ay may pag-ibig, gagawin mo ang lahat para sa iyong iniibig. Kanya nga, kung iniibig po natin ang ating Diyos, gagawin po natin ang lahat para tayo'y makapagpursigi, na makapagdasal, matutong lagi at walang patid na magdasal. Ngunit ang sabi nga, hindi ba ng atin pong Santo Papa, hindi madali ang magdasal. Mahirap. Sa atin pong buhay pagdarasal, dumadating yung mga pagkakataon na tayo'y tinatamad, na tayo'y walang kabuhay-buhay. Dumarating yung pagkakataon na napakabigat na lumapit sa pagdarasal. At marami po sa atin ang nakararanas nito. Ngunit, ang sabi nga po natin, hindi ba, ang buhay pagdarasal ay isang digmaan, pakikipagbuno na kailangan po nating mapagtagumpayan. Ngunit papaano po natin magagawa ito? Sa pamamagitan ng kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban na hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa atin. Hindi nga ba ang sabi ng ating Panginoon, "You can do nothing without me." At gayon din ang pagtitiwala, ang buong pagtitiwala na nagbubunsod po sa atin upang makita po natin ang kaganapan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang pagtitiwala na ang lahat ng ating mga panalangin napapakinggan. Kahit na ito ay animoy hindi natutugunan, ito'y napakinggan at merong agad-agad na tugon. At tatlo ang tugon na yan na maaaring dumating sa atin. Yes, no, not yet. Yes, ibibigay agad ang kahilingan na iyong ipinagdasal. No, hindi ipinagkakaloob ng Panginoon ang iyong panalangin dahil hindi ito makabubuti para sa iyo at sa kapwa-tao. Not yet, kasi may mas magandang inihahanda ang Panginoon para sa iyo. Ito ay darating sa tamang panahon. Ang pag-ibig na ito na tinataglay po natin para po sa ating pagpupursigi sa pagdarasal ay nagbibigay po sa atin ng tatlong nakapagpapaliwanag at nakapagbibigay ng buhay na katotohanan ng pananampalataya patungkol sa ating pagdarasal. At ano po ang mga ito? Ang sabi nga sa atin, it is always possible to pray. Pangalawa, prayer is a vital necessity.
Pangatlo, prayer and Christian life are inseparable. Magtungo po tayo sa unang enlightening and life-giving fact of our faith regarding prayer. Catechism of the Catholic Church 2743. It is always possible to pray. The time of the Christian is that of the risen Christ, who is with us always. No matter what tempests may arise, our time is in the hands of God. It is possible to offer fervent prayer even while walking in public, or strolling alone, or seated in your shop, while buying or selling, or even while cooking. St. John Chrysostom says, posible kahit kailan, kahit saan na tayo ay magdasal. Ang kapanahunan ng atin pong simbahan ay ang kapanahunan ni Kristo na niluwalhati sa kanyang muling pagkabuhay. Ang kapanahunan na ito ng kanyang palagiang pananatili sa atin. God is always by our side. Nananatili siya sa atin kahit na ano paman ang mangyari na mga pagsubok at mga iba pang mga bagay na sumusubok talaga sa atin pong pananampalataya at sa atin pong katapatan sa pag-ibig natin sa Diyos. Nananatili at nananatili ang ating Panginoong Hesukristo sa ating piling. At dahil po dito, ang atin pong oras ay nasa kamay ng ating Diyos. Nasa kamay ng ating Poong may kapal. Kahit saan, kahit kailan. Dahil dito, tayo ay nasa presensya ng ating Diyos. Ang Panginoong Jesucristong muling nabuhay ay lagi nating kapiling. Ang Espiritu Santo na siyang tagapagpabanal natin ay laging nananahan at sumasa atin. Kanyang ang tawag po natin sa ating Panginoon, isa sa kanyang mga qualities, omnipresent. Present always, present everywhere. At ito pong omnipresence ng atin pong Panginoon ay nagsasabi po sa ating, we can pray anytime, anywhere. Kanya nga ang sabi ni St. John Chrysostom, posible na makapag-alay tayo ng taimtim na panalangin kahit na tayo ay naglalakad sa mga lansangan o kaya naman ay namamasyal ng mag-isa o nakaupo sa iyong tindahan at naghihintay ng mga bumibili. Kahit na ikaw yung bumibili, kahit na ikaw yung nagbebenta, kahit na ikaw ay naglalaba, kahit na ikaw ay nagluluto, ikaw ay maaaring makapagdasal. Kaya mga ginigiliw na mga kapatid, wala po tayong dahilan para sabihin natin wala tayong oras na magdasal. Nakakapagbigay nga talaga ng liwanag. Nakakapagbigay nga talaga ng buhay ang katotohanan ng ating pananampalataya patungkol sa dasal na posible na tayo ay makapagdasal kailanman at saan man. Dahil naandoon ang Diyos kung nasaan man tayo. Kanya nga hindi ba sinasabi sa atin ng isang salmo, if I fly to the heavens, you are there. If I go under the sea, you are there. You know when I sit and when I stand. For God is everywhere.
hindi tayo makakatakas sa ating Diyos. Nandoon ang Panginoon. Kung nasaan, nandoon din tayo. So, pray. Pray without ceasing. Anywhere, anytime. Magpapatuloy po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church sa atin pong pagbabalik. I am Bishop Rodolfo Beltran. I'm here to greet everyone and to encourage everyone to listen to the Radio Maria Philippines, not only in Tarlac but everywhere already. This is a beautiful instrument for evangelization. Please listen to it and encourage everyone, inspire everyone to listen to the Word of God and through the inspiration of Our Lady. Thank you and God bless to all of you. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Zeno Radio. Just dial 716-748-0022. That's 716-748-0022. Get to listen to God and Mary anywhere, anytime. Dial your mobile phones now. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Arnel. Inanayahan ko po kayong makinig ng Radyo Maria. Sa Radyo Maria, lalalim ang iyong pananampalataya. Anumang bigat na nararamdaman ay gagaan kung si Jesus ang ating sandalan. Kasama ang ating mahal na Inang Maria, sama-sama tayong manalangin sa Ama. Sa Radyo Maria, buhay mo ay sisigla. Bringing Christ into your home. Nalilito, natatakot, at sa iyong pakiramdam ikaw ay nag-iisa. Kapatid, may kaibigan ka. Sa Reach Out, may makikinig at magpapayo sa iyo. Makinig sa Radyo Maria Bringing Christ into your home sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Radio Maria, bringing Christ into your home.
Welcome po sa pangalawang bahagi ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating himpilan ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Para po sa mga nasa Facebook Live, paki-share po ang atin pong video sa inyo pong mga Facebook walls, groups. At kung sa tingin ninyo, ito po ay nakatutulong para po sa inyong paglago sa buhay espiritualidad at buhay pananampalataya, marahil ito rin po ay makatutulong sa ating kapwa. Kaya yung mga hindi po natin nare-reach dahil hindi pa po sila nag-like sa atin pong Facebook page o kaya naman ay dahil baka busy po sila sa mga pagkakataon na ito at wala po silang oras na makinig sa ngayon o manood at meron po silang break at makikita po nila na ito po'y nasa inyong mga wall o kaya naman ay nasa inyong mga group sa mga Facebook accounts ninyo, ay baka naman makakapakinig po sila at makatulong po sa kanila ang atin pong mga tinatalakay na mga paksa sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyo. Dumako na po tayo sa pangalawang nakapagbibigay ng liwanag at nakapagkakaloob ng buhay na katotohanan patungkol sa ating pananampalataya sa pagdarasal. Ito po ay sa Catechism of the Catholic Church 2744. Prayer is a vital necessity. Proof from the contrary is no less convincing. If we do not allow the Spirit to lead us, we fall back into the slavery of sin. Galatians chapter 5 verses 16 to 25. How can the Holy Spirit be our life if our heart is far from Him? Let us read these words of Saint Alphonsus Ligori. Nothing is equal to prayer. For what is impossible, it makes possible. What is difficult, easy. For it is impossible, utterly impossible, for the man who prays eagerly and invokes God ceaselessly ever to sin. That also is from St. John Chrysostom. And St. Alphonsus Ligori continues, those who pray are certainly saved. Those who do not pray are certainly damned. Ang pananalangin ay napakahalaga sa atin pong buhay. Inaasahan sa bawat isang Kristiyano na patuloy po tayong magdasal. Inaasahan sa bawat isang Kristiyano na patuloy tayong lumapit sa Diyos. Bahagi po ng atin pong buhay bilang mga alagad at mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na tayo'y magdasal. Dahil sa pagdarasal, doon po tayo nakakakuha ng lakas. Sa pagdarasal, doon po tayo ay nakakapag-re-energize ng ating mga sarili. Ito po ang atin pong charger na kumokonekta sa atin pong power source. Kaya nga, it is a vital necessity for a Christian to pray. A Christian who does not pray ceases to gain energy in being a Christian. At dahil po ang isang tao na tumitigil sa kanyang pananalangin ay wala ng enerhiya sa kanyang pagiging Kristiyano, doon na pumapasok ang mga tinatawag po nating mga pagsalungat sa kalooban ng ating
Diyos. Diyan na po pumapasok yung mga maling kamalayan at kaisipan na dominant sa atin pong mga kapaligiran sa ating mundo. Nagtatanong tayo kung minsan, bakit may mga Kristiyano sila pero they support abortion? Dahil they have ceased to pray. Bakit may mga Kristiyano pero sumusuporta sila sa mga panukala, mga batas at mga kamalayan, kaisipan at gawain na hindi makakristiyano? Dahil they have ceased to pray. Bakit may mga Kristiyano na namumuhay sa kasalanan at patuloy na pinananatili ang kasalanan sa kanilang buhay? Because they have ceased to pray. Malimit, nakatatanggap po tayo ng mga katanungan dito po sa atin pong programa. Father, may mga Kristiyano na naninira ng kanilang kapwa. Yung iba mga naglilingkod pa nga sa simbahan. Sinisiraan nila yung mga kapwa nila tagapaglingkod. Bakit po ganoon, Father? Meron pong mga Kristiyano, mga nangangamkam ng pag-aari ng iba. Hindi marunong umunawa, hindi marunong umintindi. Wala pong concern, walang pagmamahal. Napakabastos ng bibig at talagang mahilig manakit. Bakit po may mga taong mga ganito? They have ceased to pray authentically. Kaya nga, napakahalaga para sa isang Kristiyano na magpatuloy at magpatuloy sa pagdarasal. Dahil sa pagdarasal, doon nakakakuha ang isang alagad at anak ng Diyos ng lakas upang makapagpatuloy sa kanyang buhay pagmamahal, sa kanyang buhay pananampalataya. Mga kapatid, kung hindi po natin hahayaan ang Espiritu ng Diyos na siyang manguna sa atin, talagang tayo'y mapapasailalim sa pagkaalipin sa kasalanan. Aalipinin tayo ng kasalanan at kapag tayo'y inalipin ng kasalanan, napakahirap na pong umalis, napakahirap na pong tumayong muli, napakahirap na pong umangat at umahon mula sa kumunoy ng kasalanan. Kaya't hanggat tayo'y hindi pa nalulugmok, hanggat tayo'y hindi pa nalulunod sa pag-aalipin ng kasalanan, huwag na po nating hayaan na mas manaig ang kasalanan sa atin. Magdasal, magdasal, at magdasal. Kung minsan, dumarating po yung pagkakataon sa ating buhay, gusto lamang natin talaga yung maging masaya tayo. At yun din naman ang kagustuhan ng Diyos sa atin, na tayo ay maging masaya sa atin pong buhay. Kanya nga lang, sa paghahanap po natin ng kasiyahan, ay dumarating din yung punto na ang ating mga nakikitang makapagpapasaya sa atin ay yung mga nagmumukhang mabuti lamang. Yung mga nagmumukhang makapagpapasaya sa atin. Ngunit hindi natin alam sa bandang huli, ang mga ito pala ay mga masasamang mga bagay na nagmumukhang mabuti at mga bagay na makapagpapahamak sa atin. At ang problema, kapag tayo ay nalulung na sa mga nagmumukhang mabuti na mga kasalanan na ito at tayo ay nababad na at nahulog na sa trap ng kasalanan at tayo'y nanatili na sa kasamaan, napapahamak na ang ating buhay, doon lamang po tayo magsisisi. Doon lamang po tayo magsasabi na, ayaw ko na ng ganitong buhay. Gusto ko nang magbago.
mali pala yung mga ginawa kong mga desisyon. Ayaw ko na. Tama na. Kaya nga ang sabi ng atin pong matandang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Ngayon po ay kaliwat kanan ang mga itinatayo na mga bahay pag-asa, bahay pagbabago sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, no? Bunsod ng napakagandang pangyayari na sumuko ang maraming mga ah, drug addicts, ano? At sila ay nagnanais na mapasailalim sa programa ng pagbabago dahil nakikita po nila ang pag-asa. At sa mga ilang mga bahay pag-asa at bahay pagbabago na atin pong napuntahan, ay napagmamasdan po natin sa mga mata ng mga nagpasailalim sa mga programa na talagang they want to change. They want to live their old sinful life and addicted life behind. At sabi po nila, ayaw na naming balikan. Ang pangit, napakapangit ng ganong uri ng buhay. Nalinlang kami ng nagmumukhang mabuti na masama pala ang dulot sa amin dahil lamang sa kagustuhan naming sumaya. At ngayon, sila ay nagsisisi. Naging alipin sila ng masamang droga. Naging alipin sila ng mga bisyo. Naging alipin sila ng kasalanan. Nakita nila ng pagkaalipin sa kasalanan ay kasuklam-suklam at hindi nakapagdudulot ng tunay na saya kung hindi lugmok at masidhing kalungkutan. Kaya ayaw na nilang bumalik. Ayaw na nilang magpasailalim pa sa pagkaalipin na kanilang naranasan. Kaya nga mga kapatid, habang hindi pa po tayo dumarating sa punto na tayo'y inaalipin ng kasamaan at kasalanan, manalangin tayo ng walang patid. Manalangin tayo ng walang humpay. Manalangin tayo at lagi tayong magdasal. Kaya nga, ang sabi sa atin ni St. John Chrysostom, walang kapantay ang panalangin, sapagkat anumang imposible ay nagiging posible, anumang mahirap ay nagiging magaan, sapagkat napaka-imposible at sobrang napaka-imposible para sa isang tao na nagdarasal ng taimtim at nananawagan sa Diyos na siya'y mahulog sa kasalanan. Kanya nga, ang isang taong palaging nagdarasal, hindi madaling masubok, hindi madaling matisod, hindi madaling magkasala. So, if you want to live a life far from sin, pray, pray, and pray. Kahit mahirap, pray anyway, sabi ni Pope Francis. Pray. Pero alam po ninyo, nagiging mahirap ang pagdarasal kasi pipigilan at pipigilan ka ng demonyo para ikaw ay lumapit sa Diyos. Pipigilan at pipigilan ka ng demonyo para ikaw ay magdasal. Pipigilan at pipigilan ka ng demonyo dahil ang gusto niya, maalipin ka niya sa kanyang anak na kasalanan. Mga kapatid, dagdag ni St. Alphonsus Ligori, ang mga nagdarasal ay tiyak maliligtas. Ang mga hindi nagdarasal, tiyak mapapahamak. Ano po ba ang gusto nating uri ng buhay? Buhay na nagdarasal dahil gusto natin ng kaligtasan
o buhay na hindi nagdarasal at tiyak ang kapahamakan. Prayer is a vital necessity. Pangatlo at panghuli. Catechism of the Catholic Church 2745. Prayer and Christian life are inseparable, for they concern the same love and the same renunciation. Proceeding from love, the same filial and loving conformity with the Father's plan of love, the same transforming union in the Holy Spirit who conforms us more and more to Christ Jesus, the same love for all men, the love with which Jesus has loved us. John chapter 15, verses 16 to 17 says, "Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. This I command you, to love one another." Origen, the martyr, says, "He prays without ceasing, who unites prayer to works and good works to prayer. Only in this way can we consider as realizable the principle of praying without ceasing." Ngayon, ang pagdarasal at ang buhay Kristiyano, hindi po ito mapaghihiwalay, sapagkat pareho po ang concern ng mga ito, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Nagmumula po ito sa parehong pag-ibig. Ang buhay pagdarasal at buhay Kristiyano ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Nagmumula po ito sa iisang pagiging anak natin ng Diyos. Kaya tayo nagdarasal kasi anak tayo ng Diyos. Tayo ay mga Kristiyano kasi anak tayo ng Diyos. Nag-iisa rin po naman ang transforming effect ng prayer and Christian life. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo po sa atin pong buhay pagdarasal at sa buhay pagiging Kristiyano ay unti-unting nagiging katulad ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kanya nga, parehong-pareho ang source at ang end ng prayer and Christian life. Kaya inseparable po itong mga ito. Kung Kristiyano ka, kailangan nagdarasal ka. Nagdarasal ka kasi Kristiyano ka. Palaging magkaugnay, palaging magkadugtong. Dahil ang bukal, pag-ibig ni Hesukristo, ang end, pag-ibig din ng ating Panginoon. Ang bunga, pag-ibig sa sangkatauhan. Kanya nga, ang atin pong buhay pananalangin ay dapat nagtutulak po sa atin na mas ibigin natin ang Diyos, mas ibigin natin ang ating kapwa-tao. Dito po, sa John chapter 15, verses 16 and 17, magkadugtong ang dalawang ito. Sa mga salita ng ating Panginoon, sabi niya, "Anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan, ipagkakaloob ito sa inyo." Yun yung unang statement ng ating Panginoon. Sa iisang konteksto, sinasabi niya na tayo'y manalangin. Manalangin tayo sa kanyang pangalan at ibibigay ng Panginoon anuman ang ating hinihiling. At agad-agad ay kanyang idinugtong ang mga pananalitang ito. At ito ang ipinag-uutos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kasi yung atin pong panalangin ay hindi lamang po dapat panalangin kung hindi may action din naman. At ang action na ito ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa dahil sa ating pagdarasal, nakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo'y binibigyan ng inspirasyon. Ngayon na mahalin din naman natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So when we pray, we should be inspired in prayer to love one another. For prayer and Christian life are both inseparable. Ano man ang bunga ng iyong dasal, ibahagi mo. Ano man ang laman ng iyong dasal, dapat pag-ibig yan sa kapwa-tao. Mapag-uugnay
Laging magkaugnay at hindi mapaghihiwalay ang dalawang ito. Ang pagiging Kristiyano at ang pagdarasal. Kanya nga, ang sabi po sa atin ni Origen, siya na nananalangin ng walang humpay. Siya na ipinagkakaisa niya sa kanyang panalangin ang mga gawa at ang mga mabubuting gawa sa kanyang panalangin ay ang nakatutupad lamang ng prinsipyo na pray without ceasing. Kaya kapag tayo'y nagdarasal at nagdarasal at nagdarasal, ang lahat ng ating mga ginagawa ay nagiging dasal at ang ating mga dasal ay ang ating mga gawa at ang buong maghapon natin, ang ating buong buhay ay magiging buhay ng isang taong nananalangin at patuloy sa pagdarasal. Ang atin pong magiging buhay ay isang panalangin walang humpay, panalangin walang patid, panalangin walang tigil, panalangin walang sawa at walang kapagod-pagod. So, ang tanong, how are we going to pray without ceasing? Unite your prayer with your works, and your works, especially your good works, with your prayer. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa atin pong discussion sa araw na ito. And let me just read one text message which we received. Okay? Ang sabi po niya dito from 6838. Isang mapagpalang araw po, Radyo Maria. Okay. Oh, okay. This is just a message, personal message. So we will just say it to the person concerned. Anyway, thank you very much sa inyo na mga nakikinig ngayon, nakikibahagi sa atin pong programa. Ang mga nasa Facebook Live po natin, magandang araw po sa inyo at pagbati po sa inyo. Okay? At pagpalain po kayong lahat ng atin pong makapangyarihang Diyos. Wala po sanang titigil sa pagdarasal, sapagkat ang isang Kristiyano laging nagdarasal. Ito po si Father Raymond, pansamantala na nagpapaalam. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos.